Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Yeah, partner! Sa araw na to, andito tayo sa Banga, South Cotabato. Kasama natin ngayon si Doc Jade Lawrence Avillana. Kaway-kaway tayo sa Doc Jade. Kaway-kaway. At saka may YouTube channel sa partner, Custod's Farm. Yun, Please subscribe mga idol. At saka pag-usapan po natin ngayon mga idol dahil isa po siyang soon to be doktor. Pag-usapan natin kung paano magtagumpay dito sa pagmamanok, partner. Ayun. So yan, matuto, ma-inspired at sigurado yan, don't forget na ma-subscribe kasi marami kayong matututunan dito. Talagang very successful, very maraming technique, partner, na matututunan sila ngayon. So yun, partner. Ayan, Doc. So, paano ba talaga tayo magtagumpay dito sa native or upgraded na mga native na manok, Doc? Kasi usually, maliban kasi sa mga nagba-backyard, hindi naman kasi yun for business. Pero halimbawa, kung gusto natin kumita, paano po magtagumpay dito, Doc? Okay. So, good morning sa lahat, or good day. So, yun po, no? Una, sa negosyong aspeto ng pagmamanuka, no, ng upgraded natives o ng natives, unang-una po, dapat may passion po kayo sa pagmamanok. Kasi po, hindi po siya ganun kadali lang po, no? Mag-business na ganito, no? So, dapat po, mag-attend po kayo ng mga seminars, no? So, we're hoping sa future may pa-seminar siguro kayo sa pagmamanok, no? Kasi, ang nangyayari po kasi, kung wala po tayong kaalaman sa pagmamanok, yung ating kapital po, napupunta lang po yan sa lugi, no? Kasi, mali-mali yung ating ginagawa. So, delikado po yan. Ang pinakamaiging gawin is dapat umattend po kayo ng seminars, no? Tsaka, mas maigi po yung third party na seminars, no? Kasi baka sabihin nyo na, tawag ito, sponsored, no? So, madaming kailangan ganitong gawin, no? So, hindi po kailangan ganon, no? Hindi po kailangan sa mga, even sa mga vlogs, no? Sa mga YouTube, no? Even sa aming mga vlogs, hindi po yun enough, no? Pinopromote ko talaga na mag-attend po kayo ng seminars. Gaya lang sa inyo sa Bioflock, di ba? Mas maganda na may pa-seminar talaga dun sa farmer para alam nyo ang inyong mga gagawin, anong mga kailangan nyong gawin, anong mga ganung bagay ba? Kasi if wala po kayong background na maayos, no? So mangangapa talaga kayo sa dilim, no? So dapat unang-una is mag-attend kayo ng seminars. Other than seminars po, mas maganda din na tingnan nyo ang experience ng iba, no? So pwede yung manood kayo ng mga vlogs, no? And i-correlate nyo yung mga natutunan nyo sa vlogs doon sa mga seminars. Oo, no, ito pala yung sinasabi sa seminar doon. Yung nakikita ko sa vlog ni Sir, no? Sa vlog ni ganito, ganyan, no? So, i-correlate po ninyo. Kasi, minsan, kung vlog lang po ang inyong basihan, baka hype lang po yun, no? Baka hype lang, baka mali-mali yung impormasyon, no? So, madami kasing ganong nangyayari. So, again, dapat paigtingin ang inyong kaalaman. Mag-attend ng seminar, and pwede manood ng videos. And ako personally, nagbabasa talaga ako. Grabing, dami kong binabasang pang manok, no? To the point na, mas madami binabasa ko sa manok kesa sa pang-medicine na tao, no? So, hindi na ako masyado nag-aaral pang tao, no? Pang manok yung aking binabasa most of the time. So yun po dapat nating gawin, no? Kasi, even si Sir Manny Piñol nagsabi, no, na non-stop ang learning sa pagmamanok, no? Even sa kahit anong venture ng farming. So, kaalaman. Next is, dapat meron po kayong market. Ito yung naging problem lately, no? Kasi ang daming na-hype sa pagmamanok, only to find out na wala palang market. So, walang silbi yung point na sobrang dami mong quality na manok. Sobrang dami mo ng maganda manok mo, maganda yung facilities mo, everything. Tapos wala ka palang mabentahan. So, that's the problem. So, before po kayo pumasok sa pagmamanok, maghanap muna kayo ng market. So, anong tips paano maghanap ng market? Una, pwede kang pumunta sa mga restaurants, no? Sa native chicken. So, ma'am, sir, ilan po ba ang kaya nyong manok na ma-serve per week, no? Ang kailangan nyo per week, sabi niya 20, 40. So, sige ma'am, ako na mag-serve sa iyo, ganito, ganyan. So, makipag-deal ka, no, sa mga restaurant. Or, pwede mong gawin, ikaw mismo magbenta ng iyong mga produkto, no? Kasi, kapag ganun, guaranteed ka na may market ka, no? So, kumbaga farm to table talaga yung sa iyo, no? Pwede yun. Okay? Pero make sure as well na tingnan mo yung community mo, no? May bibili ba sa iyo sa community mo or wala, no? So, yun ang kailangan mong tingnan. Kasi if wala yun,
syempre, wala kang magagawa, no? Tama. Walang bibili ng produkto mo. So, make sure meron kang market. Okay? So, next is dapat, kung may nahanap ka ng market, kapag-aral ka na, ang kailangan mong gawin is, dapat meron kang enough na kapital. Kapital para sa ano? Kapital para sa iyong facilities. Sa kulungan ng iyong mga manok, no? Hindi mo kailangan sobrang mahal na kulungan tulad ng akin, no? So, pwede yung simpleng bahay kubo lang, no? Na mag-guarantee mo na safe ang iyong mga manok tuwing gabi, no? Safe sa ano? Safe sa aso, safe sa pusa, safe sa Kawatan. magnanakaw, safe sa kapitbahay, no? So, ganung bagay, dapat safe sila. Safe sa ulan, safe sa init, kung gusto nila, no? So, dapat meron kang ganun. Kasi, if walang bahay yung manok mo, syempre, magkakasakit niya yung mga yan. So, ang pang-apat, kung meron ka ng kapital, no, is manok na naaangay sa iyong proyekto, no? So, kadalasan kasi mga nagmamanok, mali yung manok na ginagamit, Ayun, no? yun. Let's say for example, yung sa mga layers, okay? Ang gusto nila is stable egg production. Okay. Ang kanilang manok na ginagamit, Rhode Island Reds. So, ang tanong ko always sa mga ganyan, sabihan nyo lang ako kung anong month kayo malulugi. Okay? Kasi mali yung manok na ginagamit for Real that talk. purpose, no? So, ganun. Sa native chicken production, hindi rin pwedeng gagamit ka ng pure natives. Kasi, baka January mo pinalaki, no? Christmas pa ma-harvest. So, baka sobrang tagal ba? Yun yung point natin doon, no? Sobrang tagal ma-harvest ng pure na natives. Okay? So, kailan ka ba pwedeng mag-grow ng pure na natives? Kung for personal use mo lang, no? Personal use, pangkain, yung mga backyard na pang-grow lang. So, pwede natin i-discuss yan sa another video natin. So, pero, kung negosyo talaga, no? Dapat, mas maganda po yung upgraded natives. So, magtatanong na naman kayo, anong upgraded native yung pinakamaganda, no? Ayoko namang buhatin yung aking sariling bangko. So, sabihin na natin mag-cross na po kayo ng mga heritage breeds, no? Heritage breeds, example ng heritage breed, no? Kasi yung, heritage breed, example, mga Rhode Island Red, Black Austral Orpingtons, no? Brahma, ganun. Mga pure breed na galing sa labas usually. And sa local, mas ina-advise ko yung paggamit ng mga oriental breeds. Ano yung mga oriental breeds? Ito yung mga Shamo, mga pawakan, asil, no? Kasi mas malaki, mas makarne sila. So, yun po yung mga magagandang breeds na gawin. Yan din ginamit actually ni Sir Manny Piñol, no? Yan din yung base ng aking mga manok. Etong mga manok ko dito, kahit single comb na yan sila, most of them may dugo talaga yan ng orientals, Shamo asil. So, yun yung aking ginagamit, no? So, yun, no? Pwede kayong gumamit ng mga smaller version kung for personal use nyo lang, no? Or may special price kayo galing sa restaurant na mas mahal talaga, no? Let's say, gumamit kayo ng darag. Sabihin natin, masarap talaga yung darag, no? So, may special price para sa inyo. Let's say, 400 per kilo. Go for that, no? Pero if ang price ng market doon is pareha lang, no? Walang special treatment, no? Walang special price, mas maganda doon ka sa upgraded natives. So again, tamang manok, no? Tamang manok. Yung pang-apat yun. Pang-apat. Ayun. Tamang manok. Okay. So, pang-lima, no, is dapat meron po tayong tauhan na maasahan. Okay. Let's say, maganda manok mo, maganda building mo, magnanakaw pa rin yung tauhan mo. So, wala pa din, di ba? So, mas maganda maasahan yung inyong manok, ang inyong tauhan. Tapos, marunong po siyang mag-check ng inyong mga manok, no? Makikita nyo kung may sakit, no? So, kung may sakit, kuha agad, no? Isolate agad yung may sakit, saka bigyan ng gamot. Kasi if hindi yan makita, no? Probably, mag-non-stop pagsakit ng iyong manok. So, maggasto po yan, no? So, gagamutin mo na naman lahat kasi hindi marunong tumingin na may sakit yung iyong tauhan, no? Or hindi niya alam na may problema yung manukan mo na, no? Let's say, hindi niya nakita na sobrang baho na pala nung sobrang baho na nung bedding, no? Ng sahig ng mga manok.
So magkakasakit ang manok mo eventually kapag ganun. So ako, even if may tauhan, nag-i-inspect pa din ako, no? So gaya kanina, may nakita ako na sobrang dami na pala nung droppings, no? Droppings Tagalog man. Poops ng manok. Poops ng manok, no? Sobrang dami na ng poops ng manok doon sa area. So, pinatanggal ko yung poops sa binagdagdagan ng river sand, no? Balas. Buhangin. Buhangin. Okay. Buhangin. Pinagdagdagan ng buhangin, no? Para hindi maging mabaho para sa mga manok. Okay? Saka i-check mo rin yung mga manok mo, no? For example, may nakita kang manok na medyo basa-basa yung pakpak, no? Even sa Facebook, may mga napopost na for sale, basa yung pakpak. Magdududa ka na niyan, no? Baka may sipon. Kasi ang manok kung may sipon, gumaganon. So, nasa pakpak, no? Or nandito. Or yung mga mata-mata. So, dapat marunong kang tumingin ng mga yan. So, ganyang mga bagay na yan, mas malalearn mo yan kapag nasa seminar ka. Ayun. Okay? So, mga ganong bagay. Tsaka, maasahan mo talaga yung tauhan mo dapat. No? Mas maganda nga may record keeping pa, no? Para malaman mo kung ilan ba ang itlog nitong pen na ganito, no? Or para makita mo na baka may problema sa kanila, no? So, tulad ko si Papa ang nag-monitor ng egg production ng aming mga manok. So, kung makita namin na nag-drop yung itlog, nagtatanong kami sa aming mga sarili, ano kaya ang problema ng aming mga manok? Bakit nag-drop yung itlog natin? Or bakit mababa yung yung hatchability, no? So, yan actually yung reason bakit hindi nakita ngayon yung aking setup last time, no? Kasi ang setup ko last time, inbreed yan dyan mga manok ko, no? So, brother to sister mating talaga yan dyan. So, sobrang ganda ng setup, no? Naked neck to naked neck. Kaso, yung fecundity o yung mga hatch, sobrang baba. So, nakita ko, okay, hindi compatible yung genes ng aking mga manok. So, yun, pinalitan ko yung mga roosters ko ng kabilang side. So, yung mga nakita na giant, tapos naked neck, mga ganun. Pinalitan ko siya kasi nga, nakita sa records na, hindi pala nagtutugma. So, kung wala kang records, hindi mo yan malalaman. Also, kung wala kang records, hanggang sabi ka lang, kumita ako ng 30,000. Okay na. Hindi mo nakita Mas malaki na yung gasto mo pala 35. No? So, dapat may records ka. Records ka ng gastos mo, no? So, dapat meron ganun. Kasi hindi pwede, sa atin kasi, isang mamanukan, yung gross income, titingnan natin eh. Sabihin natin, kumita ako ng 30,000, kumita ako ng 20,000 ngayon. Pero magkano ang iyong gastos? So, yun yung tanong natin, magkano yung net income mo? Dapat net income ang titingnan mo doon. Right. Okay? So, ako dito sa farm actually, kahit ganito kalaki ang farm, mababa ang aking net income. Bakit? Kasi non-stop po ang aking experimentation dito. So, hinahanap ko yung tamang timpla ng lahat. No? So, ganun. So, sa akin, okay lang yun. Break even is good. Kasi may magandang future para sa manukan. Ayun, yun ang pinaka-advantage. So, may magandang future. Kaya ako kahit break even ako ngayon, walang problema. Kasi may magandang future sa native. Pero, make sure mo again na nasa sayo yung mga sinabi ko kanina. Mayroon kang kaalaman, kapital, etc. Okay? So, dapat mayroong ganun. Ayun, mga totoo mga Inday. Partner, nakarelate tayo. Oo, kasi lugi tayo nandun. Pero partner, yun ang mga golden tips para maging successful dito sa pagdating sa native chicken farming. Una, dapat you have to invest sa kaalaman, knowledge. Yan. Exactly. Dapat sigurado, sabi ni Doc Jade, Mga no? seminar. Dapat meron kang market. Ayun, partner. Kailangan, after ng market mo, partner, doon na papasok. Siyempre, alam mo na kung saan ibibenta. Siyempre, kailangan mo na ng kapital. Ayun. Tama ba yun? Tama, Oo. kapital. Kaya pangatlo, apat, mga lima. Tao. Ikaw naman magsabi. Yung tao, kasi halimbawa partner, hindi ka nga nalugi sa market. Hindi ka, mayroon kang kapital. Mayroon ka ring knowledge. Pero halimbawa 100 mo ngayon, bininta pala ng swapang mo na tao. Dapat may mapagkakatilawan na tao. Bininta yung 20 ngayon, sinabi niya lang patay. Lugi ka na ngayon. Huwag kayo mga ganyan yung nanood sa amin dyan sa mga manukan ngayon. Huwag yung sundin yun. Mali yun. At saka, siyempre, maliban doon sa madudugas mong tao, yung tao mo pa is wala din kaalam-alam. Ngayon, nagsipon yung manok mo, isa pa lang, hindi niya nakuha, hindi niya na-segregate, or hindi niya na-isolate. Ngayon, nag-5, nag-10, 20, malaki ang gastos mo sa lahat. Tama yun. Exactly. Kaya ang pinaka-importante din, pag nag-seminar ka, dalhin mo yung tao mo. Exactly. Pamirindahin. Hindi pwede na ikaw lang isa na may-ari. Ikaw lang ngayon magsiseminar sa kanya. Mali pala yung seminar mo sa kanya. So yung pang-apat, partner,
Yung tao, panglima na. Yung Oh. pang-apat, yung Quality. breed Quality na manok. Breed na. Oo. Oh, breed. Ayun. Yun dapat. Yun. Kaya partner dito kay la Doc, yung kanyang native pala, nagulat pala akong partner, yung native na upgraded, 2 months pa lang, pwede nang makatay. Pwede na. Sa atin ata 6 months ata dati. Oh, yun nga. Pwede na Pero makatay. partner, tanongin natin siya, ano ba yung, bakit nagkaganon? Bakit 2 months lang, Doc? At saka bakit elevated yung, upgraded? Okay. Sige. So, Okay. Ito. Ano, bakit upgraded, no? Oo. Bakit upgraded? So, nung nag-start po kasi ako, no, na-notice ko po na maliit masyado yung mga pure natives natin. Tapos, even yung mga foreign breeds, no, medyo mahina ang resistensya. So, ang ginawa ko, binalanse ko siya, no, nag-breed ako nung foreign breeds with the local breeds natin, yung mga natives natin, para lumabas na okay yung karne, okay yung growth, tapos, malakas yung resistensya. Okay, so ang initial target ko talaga actually is 3 months. 3 months talaga yung gusto kong target. Ang problem is, doon sa aspeto ng growers, yung mga bumibili sa akin, tsaka nagbebenta sa restaurant, sabi nila, sir, parang mahirap makapera sa 3 months. So sabi ko, sige, hintayin nyo lang ako. Mag-develop lang ako ng manok. I-develop ko lang, magsiselection na ako na abutin natin yung 2 months. So actually 2016 ako nag-start ng manukan na ganito, no, kasi panabong dati ito eh. So 2016, mga around 2019, 2020 ko pa naabot yung 8 weeks. So matagal-tagal siya na proseso. Kaya gaya nga na sinabi ko nung naked neck ko, no, na napagkakamalan ng iba na saso. Native na pure po yan ang galing. 150 pesos binili ko yan sa kabarangay namin kasi nakita ko siya, no. Sabi ko, ang cute nitong cobra na manok. 3 months, maliit. So ginawa ko doon, i-cross ko siya sa mga foreign breeds, and then sa mga anak, pinili yung pinakagwapo, pinakamaganda. Tsaka yun na naman ang breed ko na naman next. Yan kasi ang problema sa ating mga Pinoy. Yung mga unang lumaking manok natin, lalo sa backyard, no? Yun yung unang kinakatay. Binta agad. Tapos ang binibreed natin, yung mga maliliit, no? Na-remember ko actually yung nanay ko before ganyan sa mga baboy namin. Yung gipos, no? Yung pinakamaliit na baboy, yun ang gagawing breeder sa next na Kasi walang bibili. kasi walang bibili ng maliit. So yung malalaki ibenta, yung maliit ang i-breed. So anong may expect mo na anak nung reject mo na baboy? Siyempre, reject din ang mga baboy. Ganon din sa manok. Kapag kinatay mo yung pinakamalaking una, lahat ng, at saka ginawa mong breeder yung maliit, siyempre, liliit ng liliit yung mga manok mo eventually. So yung akin is, yung cobra ko na pinakamalaki, yung mga anak niya, yung pinakamalaki, yun din ang i-breed. Eventually, for how many years? Kaya kitingnan nyo ngayon malalaki na. Hindi yung baliktad ba? Maliit, pinakamaliit. So, hindi dapat ganon sa breeding, no? So, ganon. Saka, tanong mo bakit elevated? Yes. So, ganito kasi ang kwento niya, no? Na-notice ko kasi, kapag nasa ranging area, masyadong madaming challenges sa ranging area. Unang-una doon is, yung mga worms. So, kapag madaming bulate, no? Kung madaming bulate ang ating mga manok, matagal silang lumaki. Kasi yung nutrients, napupunta dun sa bulate. Okay? So, yun yung isa sa main problem dun, bulate. Okay? Pangalawa, madaming energy ang na-expend. Tayo ay kumakain para may gamit tayong energy, di ba? So, ikumpara mo na lang Ako, sabay tayo kumain. After kumain, ikaw nag-araro. Ako nanood ng TV, nakahiga lang. So, ikaw na nag-araro, hindi ka tataba hindi ka tataba talaga. Ako na nakaupo lang sa TV, tataba. So, ganoon din ang manok natin kapag nasa elevated area. Hindi sila patakbo-takbo. Hindi nila nagagamit yung kanilang energy that much. Ang nangyayari is yung energy from the food is naka-convert into muscle, into fat, ganun ba? So, hindi nila nagagamit ng pang waste ba? Hindi nasasayang yung kinain yung calorie nila. Hindi nababurn ng calorie. That's the exact term there. So, ito yun. May kuwan lang, no? Meron ka lang challenge sa elevated. Una, kapag medyo masikip, merong nagfe-feather pecking, no? Nagkakainan sila ng balahibo. Kaya nakita nyo ba may nagkakainan? Pero, nasusolusyonan ko na yan ngayon kasi bumili ako ng big trimmer, no? So,
sa big trimmer, hindi sila makakapagtukaan. So, safer siya, no? And, sa ganito, sa elevated na design, dapat mas maganda, mas mataas, no? Mas mataas siya, no? So, kasi kapag mas mataas, mas madaling linisin. Tsaka mas madaling linisin, and syempre, yung ammonia hindi aabot sa kanila, no? Hindi sila madadamage. Kasi kung malapit ganito, tulad ng ganito, mabaho, masira yung kanilang respiratory lining, no? Prone sila sa sakit. So, mas maigi if mataas, no? Ito kasi emergency lang to na ginawa. Ayan. Pero okay naman. So far okay naman. So ito, Doc, alam natin, partner, pwede makata yung iba. Huwag mong turo-turo. Diyan ba kayo padala sa atin mga edok yan? Ilang months na yan, Doc? Ilang weeks? Ito sila actually mga rejects namin to. So, most of these, no, wala pa tong 2 months. Itong mga ito, no, wala pa tong 8 weeks. So, mga nasa 6, 7, yun yung iba dyan. Pero reject na. Mga usually mga rejects to. Pero usually, ang mga kabats nito, pwede na talaga makatay. Nakakatay na. 7 weeks. Nakakatay usually sa mga growers ko is 7 to 8 weeks talaga. 7 to 8 weeks. Kasi ang sabi ko, huwag nyo na masyadong agahan. Actually, gusto ko talaga 8 weeks and 8 weeks and onwards. Kasi sabi ko, baka medyo slimy. Baka medyo slimy kapag bata o danlak kung bata, no? Masyadong bata. So, medyo palaki-lakihin nyo. Kaya ako, binabalanse ko yung breeders ko kung hindi napapansin, no? Medyo malaki yung rooster, medyo maliit yung hen. Or medyo maliit yung rooster, malalaki yung hen. Kasi, yun nga, binabalanse natin. Ayoko yung sobrang laki. Kasi, ayoko talaga sa market sabihin, kabir. Ayoko ng ganun, no? Kasi sobrang laki ng manok, no? So, ayokong ganun. So, binabalanse kung aking mga manok. Though, sa may iba kasing market, no? May ibang market na tinatanggap yung mga Hubbard. So, pwede nyo gawin yung mga ganong bagay. So, again, market dependent pa tayo for now kasi, no? So, kung demand ng market, bigay natin. Again, yung akin sabi ko before, 12 weeks gusto ko. Pero reklamo na aking growers, sir, pwedeng mas earlier. Okay, so din-develop nating 8 weeks. So, yun. Ayun. So, partner, tama talaga. Pinaka-critical talaga dito, partner. Pinaka-common sa ating mga na-feature sa magmanukan sa Anima Market. Dahil tagumpay ka sa lahat, partner. Okay, tao mo, may knowledge, tapos facility mo, may capital ka ngayon. Kung during harvest time na, syempre, kailangan mo rin magka-profit. So, kung wala kang pagbabagsakan nito, medyo mahirap ka. Exactly. Partner, tama. Saka partner kanina, nag-refresh lang partner ng sabi kanina ni Doc partner na about dun sa, you have to invest dun sa knowledge, di ba? Nanonood ka ng vlog, di ba? Nagse-seminar ka. Nasabi ni Doc kasi siyempre, di ba, yung iba, baka hype lang. Yes. Doc, ano ba yung totoong reality? May milyon ba talang kita sa native chicken? So, eto, actually, no, ang ganitong nangyari ngayon, no? Ako kasi, admin ako ng page ng Sok Sargen, no? So, Region 12, no? Region 12 na group ng mga free-range chicken raisers, no? And ako nag-approve ng post. Nakikita ko lahat ng mga manok before maipopost yun dyan. Ang daming nag-quitting sale. Bakit? Kasi madaming pumasok sa pagmamanok. Sobrang daming pumasok sa pagmamanok kasi sabi nga, malaki ang kitaan. Malaki ang kitaan. Exactly, malaki ang kitaan if may market. Okay? So, ikaw nalaman mo, malaki palang kita dito. Ako nalaman ko malaki ang kita. Lahat tayo nagsipasok na wala pa tayong market. Anong nangyari? Nung madami na manok mo, saan natin ibebenta? Ang nangyayari is, nagpapaligsahan. O sige, ibenta ko akin ng mura. So before, nung kapanahunan namin nag-Rhode Island Red, 150 ang Rhode Island Red and above, no? 150. Ngayon, ang Rhode Island Red ngayon, may nagbibenta ng 50 pesos. Kada sisiw. Kasi wala nang market, paubusan na. May nagbibenta ng Black Austral Orb 200. 3 months. 3 months old, 200 pesos, imagine mo yan. Because wala na pong market. So again, dapat alamin muna ang market. Ganun talaga. No? Hindi pwedeng pasok ka na dyan, malaking pera. Hindi pwede yung ganun. Dapat may passion ka talaga. And interesado ka. Mag-scout ka. Ako, before ako magpasok ng breed, nag-scout muna ako. May ganitong breed na ba sa area ko? May ima-marketan pa ba ako ng ganito? Ang dami kong gina-scout na mga pages, na mga everything, just to learn kung may market ba ako nito or wala in the next few months. So, ganun.
Ganun ang dapat gawin. Hindi na pasok ka lang dyan. Yung iba kasi pumasok din is mga negosyante lang talaga, no? Walang tawag ito, walang passion sa manok, hindi inaral, no? So, ang nangyayari doon is malugi, no? May nakita pa nga akong video Sabi, si ma'am, gusto talaga ni ma'am makabawi agad sa kapital. So, breeder ang binili. Pero nang pagbenta, wala ring buyers. No? So malaki ang kapital, malaki din ang lugi niya. Okay? So Doc, halimbawa, may market. Given na mayroong market. May milyon ba talagang kita sa pagmamanok? Pwede kang kikita ng milyon kung may market. Okay. Mga ilang manok yan, Doc, kailangan mo? Ayun, depende, no? Kung heritage breeds, konti lang. Konti lang yan kasi mamahalin yung heritage breeds Pero again, mahina ang market ng heritage breeds. So, native chicken, dito sa atin, ang milyon siguro mga years pa din matapos, no? Kasi, usually, ang makikita mo lang sa per manok is nasa around 40 to 50 pesos per head ng manok. Sa i-raise mo yan siya. So, for 2 months. So, 40 to 50 or 60, 70, depende sa iyong pakain. So, yan lang, no? So, hindi siya ganun kalaki, no? So, let's say 50 times 200, 10,000. 10,000 na makikita mo sa ilang heads yun? 200 heads. No? Parang ganun. Isang brewer ganun. No? So 200 heads, pero 200 heads. Madami na. Madami na yun. No? So hindi ganun ka profitable. Pero there is room for growth. Yun yung difference ng sa native chicken market, no? Because there is the potential. Ang iba ka sa atin, gusto pa ng dali ang sarap. No? Gusto ko kumita agad ng malaki. So yan yung isang issue sa ibang businesses, no? Kikita ka ng malaki ngayon, pero after a few months, mayroon pa ba? Wala na. So, yun. Dito sa atin, pa konti-konti, pero there's room for growth and there's room na, kumbaga, kikita ka talaga. No? Eventually, kikita ka talaga. In the long run. In the long run. No? So, hindi siya panandali ang sarap. Kumbaga, asawa. No? Asawa ang hinahanap natin dito, hindi mga chicks. So, ganun. No? Diba? We invest, no? We invest, no? Time. Hindi yung panandali ang sarap, no? Malaking kita ngayon, bukas wala na. Yes. So hindi ganon. So be cautious. Tama ba? Cautious, exactly. Precaution or precaution na pwedeng kikita ka. Pero kung given sa area nyo, andun lahat sa iyo, capital, market, knowledge, maasahang tao, magandang breed, pwede talagang ma-try. Exactly. Diretso. Yes. So, dapat meron kayong 5 na golden rules, golden tips ba yan? Yeah, partner. Tips ba tawag dyan? Yes, oo. Yun ang pinaka... So far, partner, totoo yun real talk talaga yung sinabi niya, no? 5 golden tips para maging successful ka sa pag-native farming na chicken. Kasi, yun na i-consider mo lahat yun. Pag nagkamali ka, isa lang doon, palpak na yung lahat Exactly. Damay-damay na. Oo, dapat may correlation sila lahat doon Yes. Pantay-pantay, balance. So, yung partner, magkakaroon tayo ng another session kasi siyempre mag-ano muna tayo kasi dami talagang share si grabe. Nagmamanok din tayo, parang nakarelate ako lahat partner na tama talaga yung 5 na yun. Yes, so totoo yun. So yun mga totoo mga Inday, sana marami kayong natutunan sa video ito, no? Yes. Doc, may mga konting advice ka muna tapos mag-jump tayo sa kabilang side. Para doon sa mga tips sa pagiging successful. Ano ba yung... So gusto ko lang i-reiterate, no? Yung tulad ng broiler industry. Sa broiler, ilan naman yung kita na per manok? 15 pesos. Yes. Pero there's room for growth. So ganun din sa upgraded native chicken. 40 to 50 to 60, but there's room for growth. So yun ang masabi natin. Again, wag kalimutan talaga mag-attend ng seminars. Wala po akong pa-seminar, sobrang busy ko po, no? Gusto ko lang sabihin, mag-attend po kayo ng seminars ng legit na mga tao. So, yun po, no? Yung iba, kusa na lang yun, no? Masasabi niyo sa seminars yung mga ganong bagay. Okay? Ayun. So partner, maraming salamat talaga mga idol. Sana marami kayong natutunan sa ating video at saka kay Doc mga idol. So kung nagustuhan niyo yung ating video mga idol, please like naman at saka i-share para maraming makapanood po mga idol. at please don't forget to subscribe ang channel po ni Custodes Farm. Ayan, and don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, mapupuntahan din namin kayo kagaya ni Doc Jade, no? Talaga sobrang bait kahit super busy, no? Mag-i-exam pa pero andito para sa ma-share sa inyo yung mga
real talk talaga partner, ng mga dapat reality na susundin nyo. Ayan. So Luzon, Visayas at saka Mindanao mga idol, naikot na po namin mga idol lahat po ng mga golden tips, techniques sa pagpa-farming. Tinatanong po namin at maihatid po sa inyo. Sana po nagustuhan niyo po mga idol at saka don't forget i-click yung notification bell para next po nating mga upload, first po kayong manonotify po. So yun, magkakaroon pa tayo ng part 2, huwag kayong aalis ha. Yes. So yung matutumay na mula yan dito sa Banga, South Cotabato, kasama namin ng Custodes Farm, si Sir Doc Jade Lawrence Abiliana. Maraming salamat po. Kaway-kaway. Happy Matutumay farming! tayo.